Hi, ako'y mayroong tanong. Tanong lamang kasama ng aking opinion. Ganito ang aking tanong. Sabi ng mga ngaral, ang bayad daw ng kasalanan ay ang pagbuwis ng buhay. Ganito ang tanong natin sa araw na ito. Halimbawa, kasi ang sitwasyon na ito ay talagang nangyayari sa ating bansa o sa buong mundo at hindi lamang dito sa ating bansa. At ito ngayon ang pinakamainit na isyu dito sa ating bansa. Mga isyu bagang pangmalakihan, mga isyong masasabi nating isyong mahirap unawain, mahirap tignan at mahirap ma-achieve ang kasagutan. Ito ang katanungan. Sabi nila ng mga ngaral, kapag ikaw ay nakautang ng buhay ng tao, siyempre ang kabayaran nito ay buhay din. Isang sitwasyon ng ating pag-aaralan ngayon. Halimbawa, ang isang makasalanan ay dinaya ng isa pang makasalanan. Ngayon, nalaman ng isang makasalanan na siya ay dinaya din ng katulad niyang makasalanan. Ika nga kasalanan versus kasalanan. Nung malaman ng dinaya na siya ay dinaya ng isang makasalanan din katulad niya, ay galit na galit itong si makasalanan na dinaya ng isa pang makasalanan. Nag-uumapoy sa galit, naghuhumiyaw at gustong maghiganti ng isang makasalanan doon sa isa pang makasalanan na dumaya sa kanya o nandaya sa kanya. Hindi napigilan ng isang makasalanan ang ngit-ngit ng kanyang damdamin at tila baga ay gusto niya nang tapusin ang isa pang makasalanan upang makabawi doon sa makasalanang nandaya sa kanya. Ngayon, kaibigan, dumating ang panahon na ang dinaya ay nagtagumpay, na sa katuparan niya ang paniningil doon sa isang makasalanan na dumaya sa kanya. At alam niyo kung ano ang ginawa ng isang makasalanan doon sa isa pang makasalanan ng nandaya sa kanya? Siningil ng buhay ang isang makasalanan. Lahat ng nandaya sa isang makasalanan ay siningil ng isang makasalanan ang lahat ng nandaya sa kanya. Siningil ang kanilang mga buhay ay naging kabayaran doon sa pandaraya nila doon sa isa pang makasalanan. Ngayon, nagreklamo si mandarayang makasalanan. Hinanap ang katarungan
dahil ang katarungan ng isang mandaraya ay hinahanap niya dahil pinagbibintangan ang isang dinayang makasalanan na ito raw si makasalanan na nanaya o ang isang nandayang makasalanan ay winakasan ang buhay ng mandaraya. Nagets nyo? Ngunit hindi na malaman kung nasaan na ang mga mandarayang makasalanang yun at ang mga kaanak ng isang mandaraya o ng mga mandaraya ay naghahanap ng katarungan doon sa mga mandaraya. Situation ito na dapat mong maintindihan. Situation ito na dapat mong maunawaan na ikaw lang ang tanging makapaghusga nito. Ngayon, nawala na ang mandaraya at ito ay naglaho kahit na kanilang mga tira-tirang katawan ay hindi na matagpuan, kahit na ang kanilang mga damit ay hindi na matagpuan sa galit ng makasalanang dinaya nitong mga mandaraya. Ang tanong ko, ganito mga makasalanan, dahil wala namang perpekto dito sa mundo, kasi tayo, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay nagkasala, tayong lahat ay makasalanan. Ngayon, naghahanap ng katarungan ang mga kaanak nitong mga mandaraya umano na hinahanap nila ang mga buhay ng mga mandaraya nung makasalanan. Hinahanap nila ngayon ang buhay doon sa isa pang dinayang makasalanan. Ngunit hinahanapan nila doon sa isang makasalanan na dinaya pa ng isang makasalanan. Hinanap nila ngayon ang katarungan dahil hindi nila mahagilap ito. Ang tanong natin dalawa, tama ba ang ginawa nung makasalanan na dinaya ng isa pang makasalanan? Tama ba siya na iwaglit na ang buhay ng mga ito? At ito ay maparam na parang isang bula na hindi na mahanap kailanman. Tama ba ang ginawa niya? Ang paghihiganti. Tama rin ba, mga kaparikoy, na hanapin ng mga magsalanan ang kanilang mga kaanak na nawala na umano ay winakasan na nung makasalanang dinaya dahil sa sugal? Makasalanan ba o ang una bang makasalanan na nandaya ay may karapatang humingi ng karapatan, katarungan? Sino sa kanilang dalawa ang may karapatan na humingi ng katarungan? Sino ang dapat mauna? Yung dinaya ba o yung nandaya na nawala na sila magpahanggang ngayon? Hindi makita-kita ang kanilang mga damit at ang kanilang mga tira-tira ng kanilang mga katawan.
dahil sa galit ng isang makasalanang ginaya siya ng isa nitong mga taong ito. May sino sa kanila ang may karapatan? Ngayon mag-opinion na ako. Minsan masasabi natin yung mga taong mandaraya ay kapag ginawa kapag ginantihan doon ng tao na dinaya, ay masasabi natin minsan buti nga sa kanya dahil isa siyang mandaraya. Buti nga sa kanya para hindi na siya mandaya muli. Buti nga sa kanya dahil hindi na siya natuto. Kasi siyempre ang mandaraya ay lagi talagang ginagawa, iniisip nila ang mandaraya. So kapag ikaw ay hindi mandaraya, ngunit ikaw ay makasalanan din, kasi narinig mo, nalaman mo na ang taong ito ay dinaya at naghiganti doon sa mandaraya, anong masasabi ng mga tao? Anong masasabi mo doon sa mandaraya? Buti nga sa iyo, buti nga sa iyo. Yan ang bagay sa iyo. Ngayon nangyari na ito. Nawala na nga yung mga mandaraya. Ano masasabi nyo? Ano ang masasabi natin? Ano ang masasabi ko? Opinion. Para sa akin, opinion ko lang. Magbagay kayo ng opinion dyan sa inyong mga comment dyan sa baba. Mag-comment kayo kung maganda ba ang sasabihin ko. Sabi kasi ng banal na kasulatan, ang bayad ng kasalanan ay ang pagbuwis ng buhay. At kung ano ang iyong ginawa sa iyong kapwa ay gagawin din sa iyo. May nakakapaloob dito na aral sa ating paniniwala at pananampalataya ito sa mga mandaraya at sa mga dinaya. Dahil itong pandaraya at dinaraya, walang sino mang dadayain o magmadadaya kung walang magpapadaya. Hindi magtatagumpay ang mandaraya kung may alam tayo dito sa tungkol sa mandaraya. Ika nga, ang isang matalino man daw ang matsing na paglalamangan din. Sa sitwasyon natin ngayon, ito ay nangyayari na sa ating bansa ngayon. Sitwasyon na dapat nating pag-aralan. Malaya tayong mag-comment dito, wala naman ditong bawal, wala naman ditong mali o tama sa ating mga opinion. Para sa akin, ang una-una kong masasabi, huwag ka kasing mandaya sa kapwa mo para walang mangyayari sa iyo. Mandaya ka, tanggapin mo ang sequences ng iyong pandaraya. Winakasan man ang buhay ninyo, ay pago ninyo. Yan ang aking opinion. Dahil nandaya kayo, tanggapin ninyo kung ano ang kaparusahan sa ginawa ninyo. Doon naman sa mga naghahanap ng katarungan, kung may pira kayo, ipaglaban nyo. Kung kaya ninyong ipaglaban at patunayan na si dinaya ay may kasalanan sa pagkawala ng mga taong mandaraya, ay ipaglaban nyo. Ganun lang yon.
Di ba, mga kaparikoy? Dahil kung itolerate natin din ang mga mandaraya, ay ito ay hindi maganda. At isang aral na rin ito sa mga mandaraya na huwag kayo mandaya, dahil kapag nagalit ang inyong dinaya, magkakaroon kayo ng wakas. At hindi na kayo muling makapandaraya pang muli. Di ba, parikoy? Yun lang. Kayo magdesisyon. Maraming salamat. Bye-bye.